Good morning people. Ngayon naman po ang isi-share ko sa inyo mga kasaka ay itong luya na nagkakaroon ng sakit. Ito po yan. Lip spot. Ayan, nagkakaroon po ng spot. Tapos, yan po nangyayari. Di po, may nag-message po sa akin, ano daw po ba ang solusyon sa naninilaw na dahon. Sabi ko naman po sa kanya, depende po sa rason ng paninilaw. So, ang i-discuss ko po sa inyo ay itong sakit na lip spot. So, ito po yan, makikita po ninyo. Malago siya pero nagkakaroon ng paninilaw. Ayan po yan. Ito po yung lip spot. Ayan. So, ano po bang solusyon ang ginawa natin? Kasi po, minsan po may nag-invite po sa atin na seminar about sa wood vinegar or mukusako po tawag. Ngayon, binigyan po kami ng sample nung mukusako para i-test nga po sa halaman. Since organic po kami, okay na okay po sa amin yon. Ngayon, dahil nga po ito may sakit, ang ginawa ko po, ini-apply ko po ito. Ang application ko po, 20 ml per 1 liter. So, yung pong isang knapsack, yung pang-spray, ay 320 ml ang ini-apply ko po natin. Ang nilagay po natin do sa yung dilution rate, 20 ml per liter. So 16 liters po yan, kaya 320 ml. At last week, ini-apply ko po. So ano po ba naging resulta? Ayan, papakita ko po sa inyo. Close up. So ito po yung mga bago ko in-applyan yan last week. Pero ito na po ngayon mga bagong bagong sibol. Ayan wala na po siyang lip spot. Ayan meaning na control po yung paglago o pagdami ng lip spot. So ano nga po pala yung lip spot? Ang lip spot po ay ang isang dahilan po ay ang punggos. So, pag po mainit, tapos biglang uulan, tumataas po yung humidity at yun po ang nagkakaroon ng, pagtubo yung mga punggos. Dahil nga po sa tumataas yung humidity. O yung, ano bang tawag doon? Halumigmig sa Tagalog po, yun. Ngayon, papakita ko po sa inyo ilalim na hindi naman po naapektuhan yung sa baba. Ayan. Ayan po. Ito naman po, ayan hindi po siya nasira. So healthy pa rin po yung yung puno except dito nga lang po sa mga dahon. Na kung hindi po natin makokontrol yung punggos na yan, magi-stunted ang paglago po niya. Hindi na po siya lalago. Dahil hindi po siya makapag-produce ng pagkain. Dahil yung dahon ay nasira na. So dahil po dyan, sa ginawa natin ay nakaka-recover na po. Unti-unting nakaka-recover na itong ating luya. So hindi naman po ako nag-alala kasi hindi naman po nabubulok ang laman. So, hindi po kailangan itong bunutin. Hayaan lang po natin o obserbahan pa rin sa mga susunod na mga araw. Tingnan po natin itong luya kung ito ay nabulok dahil sa lip spot. So, ito po yung niya, ayan. Ayan healthy naman po yung kanyang ugat.
po yan. So ayan po, hindi naman po naapektuhan yung laman, kaya wala pong problema. Sa daon lang po, so kaya yun po ang ating aayusin. So ayan po, halos lahat po ganyan naman po. Ayan po. So, pero yung dahon nga po, yan nanilaw. Pero unti-unti na nga po siyang nakaka-recover. So, nothing to worry. Dahil na-address naman po yung problema. Ang tanim po nating luya ay naka-intercrop sa dragon fruit. So, ang layunin po nito ay taboy ang mga insekto. Dahil po ang luya ay meron pong aroma na ayaw po ng mga insekto. Pangalawa, para ma-maximize na rin po natin ang gamit ng area. At ikatlo, makadagdag din na rin po sa income sa farm na magagamit po natin sa operation, kagaya po ng pambayad sa tao at sa iba pang gastusin para sa maayos na pamamahala sa farm. Po yung wood vinegar. So anong gamit nito? Ayan po, 500 ml to. So ang gamit po, ayan, nagpapalago ng halaman, pampaganda ang lupa, pinapaganda ang lupa, likas na pamatay peste. So kaya po ito ang ginagamit ko ngayon sa ating pamatay ng peste. Ayan po, paraan ng paghahalo, nakalagay din po dito. Ihalo ang 3 kutsara ng wood vinegar sa 1 litrong tubig. Haluin mabuti bago gamitin. Spray ang mga tanim sa lupa at kada 2 linggo o kapag kinakailangan. So ayan po yan. Instruction na. Okay. Kaya po, mag-apply po tayo ng wood vinegar. Nalagyan na rin natin po ng fermented fruit juice. Same amount. So mag-i-spray po tayo sa ating mga dragon fruit para bumunga. At the same time, pangontra po sa fungus. Ang tanong, ano po ba ang wood vinegar o mokusako? So ang mokusako po ay likido na produkto po ng kondensasyon ng usok na mula sa katas ng kahoy at ng iba pang organikong sangkap
dahil sa init ng apoy na nagpabaga dito. Ang wood vinegar o mokusako ay isang Japanese technology na ipinakilala sa atin noong 2011 sa Benguet na siyang vegetable capital ng ating bansa, sa pagtutulungan ng Department of Agriculture at ng Japan Agriculture Exchange Council. Ginagamit ang mokusako as natural pesticide, plant growth enhancer at soil conditioner. Nagtataglay ito ng antiseptic at antibacterial property, kaya naman mabisa po ito na gamitin as pesticide or fungicide dahil napipigilan nito ang pagkalat ng mga punggus at ng mga sakit. Ginagamit din po ito sa pag-compost dahil napapabilis nito ang pag-compost ng mga nabubulok na organic na pataba. Ginagamit din po ito sa bilang foliar fertilizer dahil nagtataglay po ito ng mga trace elements na kailangan po ng ating mga halaman sa mabilis na paglaki nito. Kaya mga kasaka, subukan po ninyong gamitin ito at nang masubukan niyo sa inyong sarili na talagang epektibo ang paggamit ng mokusako or wood vinegar sa ating mga halaman. Ito na po yung update ng ating seedling na luya na itinanim natin last month. Pinunla natin last month. So, ayan po. Mga around 80% na po yung tumubo. At yung iba ay may mga tumutubo pa. Ayan. Ang bago pa lang nasibol yung iba. So, yun nakakatuwa naman po dahil pwede po talaga na magpunla ng luya kahit maliit lang ang binhi. So ito po yung patunay.